Ang 2026 video game-based horror thriller mystery film na ang Return to Silent Hill ang mapapanood yung malupit na Tagalog movie recap sa video na ito mga huwan. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Ang pintor na si James Sunderland ay habang nagmamaneho ay kamuntikan ng bumangga sa isang truck ng mga punong kahoy at naikalat niya ang mga damit mula sa isang luggage. Agad na tinulungan naman ni James na ibalik sa luggage ang mga nagkalat na damit ng babaeng si Mary Crane. Ngunit nang dumating na ang sasakyang bus ni Mary ay naikalat uli ni James ang mga damit sa luggage at naiwan na ang babae ng bus. Nasabi naman ni Mary na plano niya sanang umalis sa tahanang bayan niya na ang Silent Hill ngunit ngayon ay mapipilitan siyang bumalik rito. Inalok naman ni James si Mary na ipagmaneho ang babae pabalik ng Silent Hill. Kalaunan pagdating sa bayan ay nagkaibigan sina James at Mary. Sa sunod na araw ay pininta ni James ang mukha ni Mary habang nasa kapatagan sila ng Silent Hill at napagpasyahan niyang manirahan roon kasama ang babae. Maya-maya ay pumasok ang magkasintahan sa Heaven's Night Club at doon nakilala ni James ang mga kaibigan ni Mary. Biglang napunta ang istorya sa panahong nagpakalasing si James sa isang bar matapos na makipaghiwalay kay Mary at nakipag-away pa siya sa isang security personnel. Pagkatapos ay pinagtulungan si James ng mga bantay na puwersahang mapalabas ng bar. Ilang saglit ay tinawagan si James ng psychologist niya upang paalalahanan siyang dumalo sa therapy session nila bukas. Maya-maya pagbalik ni James sa apartment niya ay nakita niya sa sahig ang liham ni Mary na pinapakiusapan siyang bumalik ng Silent Hill dahil may kakaibang nangyari roon. Sakay ng kotse niya ay agad na bumalik nga si James ng Silent Hill ngunit kalaunan ay napansin niyang sarado ang tulay papunta sa bayan. Naisipan naman ni James na maghintay sa pagtila ng ulan habang nakapark ang kotse niya sa tabi. Kinaumagahan ay tinahak ni James ang isang kagubatan upang makarating ng Silent Hill. Hindi nagtagal pagdating ni James sa harap ng bayan ay nakita niya ang babaeng si Angela na nagbubuhat ng mga sako ng buhangin upang iharang sa ilog. Nang nasabi ni James na may nais siyang hanaping tao sa bayan ay pinaliwanag ni Angela na mula nang naging kontaminado ang tubig sa lugar ay nagsilikas na ang lahat ng tao roon. Gayunpaman ay sinubukan pa rin ni James na hanapin si Mary sa Silent Hill at napansin niya ang patuloy na pagbagsak ng mga abo sa buong lugar. Napansin rin ni James na wala siyang makitang ni isang tao sa paligid pero hindi nagtagal ay biglang sinabi sa kanya ng isang homeless na babalik ang lahat mula sa kadiliman. Pagkatapos ay tinawagan si James ng psychologist nang dahil sa hindi niya pagdalo sa therapy session nila pero sinabi ng lalaki rito na kasalukuyang nasa Silent Hill siya upang hanapin si Mary. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit ay nakita ni James ang Heaven's Night Club at pagpasok sa loob ay wala rin siyang makitang tao roon. Kalaunan ay napansin ni James na nalusaw ang buong katawan ng homeless na lalaki at biglang lumapit sa kanya ang isang armless na nilalang. Pagkatapos ay inatake si James ng armless ng asido mula sa dibdib nito bago niya mahagisan ng bakal na tubo ang nilalang at mabilis na gumapang ito papasok sa underground sewer. Hindi nagtagal ay narinig ni James sa radyo ng homeless na pinapalikas ng gobyerno ang lahat ng mga tao habang tumutunog ang sirena ng buong bayan. Pagkatapos ay unti-unting nagbago ang Silent Hill sa isang madilim at malagim na bersyon ng lugar. Habang umiiwas naman sa asido ng mga nagkalat na armless sa paligid ay biglang inatake si James ng mga tila ipis na mga nilalang na ang mga creepers. Ilang saglit ay napilitan si James na pumasok sa woodside apartment at nilock niya ang pinto bago siya tuluyang maatake ng mga creepers. Pero sa paglalakad ni James sa gusali ng apartment ay malalamang doon pala sila tumira noon ni Mary.
Kalaunan ay pagharap ni James sa isang TV ay labis na nanakit ang ulo niya at sinubukan niyang tawagan ang psychologist ngunit namatay agad ang cellphone niya. Gayunpaman ay matapang na pinagpatuloy pa rin ni James na hanapin si Mary sa apartment. Hanggang sa makita ni James ang isang manikin na nababalot ng mga gamo-gamo at suot ang itim na dress ni Mary. Maya-maya ay nakita pa ni James sa table ang rebulto ng ama ni Mary katabi ang hospital record ng babae na sinasabing nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Naalala naman ni James noong pagkatapos niyang mamili ng grocery ay nakita niya ang mga kaibigan ni Mary na nagsasagawa ng ritual sa kanya sa apartment nila. Ngunit nang napansin si James ng mga kaibigan ni Mary ay agad na umalis sila ng apartment pero labis na kinainis ng lalaki ang kakaibang ginagawa nila. Pagkatapos ay pinatay ni Mary ang nakasinding kandila sa rebulto ng ama niya. Isang araw ay sinundan ni James si Mary at nakita niyang palihim na pinasok ang babae ng mga kaibigan nito sa isang sekretong iskinita. Agad na pinasok rin ni James ang iskinita pero mula sa isang basurahan ay nakita niya ang nakatagong bakal na pinto sa sahig at nagawa niya itong buksan. Subalit sa paglalakad ni James sa underground sewer ay nakita niyang miyembro pala si Mary ng kulto na naitayo noon ng ama niya. Pagkatapos ay pinainom ng kulto ang babae ng kakaibang likido bago siya isailalim sa misteryosong ritual nila. Maya-maya pag-uwi ni Mary sa apartment ay inis na nasabi sa kanya ni James na aalis na sila ng Silent Hill nang dahil sa nalaman niyang miyembro pala siya ng isang kulto. Ngunit tumanggi si Mary ngayong alam na niyang kinamumuhian na siya ni James at inamin niyang paalis na siya sa bayan noon nang nakilala niya siya. Pero hindi sinabi ni Mary kay James ang katotohanan tungkol sa buhay niya dahil alam niyang lalayo siya sa kanya. Subalit napagdesisyonan ni James na lumayas ng apartment nila at iniwanan niya si Mary sa Silent Hill. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya kung kailan nakita ni James sa apartment ang lalaking si Eddie na may matinding sakit nang dahil sa kumakalat na kakaibang karamdaman sa buong syudad. Pagkatapos ay nakarinig si James ng sigaw ng isang sanggol sa di kalayuan at hindi nagtagal ay nakita niya ang dalagitang si Laura na nagtatago sa pader. Ngunit nang pinalapit ni James sa kanya si Laura ay biglang sumakit uli ang ulo niya at bumalik si Laura sa pader. Si Eddie naman ay tumakbo palayo at biglang inatake si James ng Red Pyramid o ng Pyramid Head. Nagmadaling tumakbo si James palayo sa Pyramid Head ngunit nakaharap niya ang nilalang na hawig ni Mary na naputol ang ulo at naging isang Spider Lady ang buong katawan. Pero nagawang makapagtago ni James sa isang silid at ang Spider Lady ay nakasalubong sa daan ang Pyramid Head. Inatake ng Spider Lady ang Pyramid Head ngunit dahil sa pambihirang lakas ng nilalang ay nagawa nitong mapabagsak ang halimaw ng napakadali at nakita ito ni James mula sa butas ng silid na pinagtataguan niya. Subalit agad na nahanap ng Pyramid Head sa silid si James pero kalaunan ay tumunog uli ang sirena ng Silent Hill at paggising ng lalaki ay bumalik na sa normal ang anyo ng buong bayan. Pagkatapos ay nakaharap uli ni James si Angela na sinasabing hindi niya maliligtas si Mary na labis na pinagtaka niya ngunit galit na pinalayo siya ng babae sa kanya. Ilang saglit ay nakita ni James si Laura na nakalabas na ng apartment at hawak ang manikang binigay raw sa kanya ni Mary. Ngunit biglang tumakbo si Laura at sinundan ni James ang dalagita sa Rosewater Park hanggang sa makarating siya sa isang maze. Nang hindi na masundan ni James si Laura sa maze ay nilapitan siya ng babaeng si Maria at labis na kinagulat niyang mapansing hawig na hawig ito ni Mary. Pero nasabi ni James na plano niyang hanapin sa ospital ang girlfriend niya at sumang-ayon si Maria na tulungan siya. Agad na nagtago naman sina James sa isang kotse nang may nakasalubong silang isang armless sa daan at kamuntikan pa siyang matamaan ng asido ng nilalang bago ito lumayo. Maya-maya ay narating ni na James ang Brookhaven Hospital ng Silent Hill at pagpasok sa loob ay nakita roon ni Maria ang isang audio recorder ng mga doktor. Narinig nila rito na nagkaroon pala ng matinding sakit si Mary nang dahil sa madalas na pagpapainom sa kanya ng kulto ng kakaibang likido. Ngunit biglang sumakit ang ulo ni James at habang tumutunog uli ang sirena ay nagbago ang anyo ng Silent Hill sa malaimpyernong bersyon ng lugar. Pagtakbo ng dalawa ay nakita nila sa kabilang silid ang isang grupo ng mga halimaw na nurse at sumugod ang mga ito sa kanila. Pero pagpasok ni na James sa kalapit na elevator ay matapang na kinalaban ng lalaki ang ilan sa mga halimaw na nurse hanggang sa magsarado ang elevator. Ngunit napansin ni James na natamaan pala si Maria sa tiyan ng isang nurse. Pagdating nila sa mas mababang palapag ng ospital ay ginamot ni James ang sugat ni Maria sa tiyan at pansamantalang iniwan niya ang babae upang hanapin sa gusali si Mary. Ilang saglit ay nakita ni James sa daan si Laura at nasabi ng dalagita na galit siya sa kanya nang dahil sa pag-iwan niya kay Mary noon. Subalit nang hinabol ni James si Laura ay kinulong siya ng dalagita sa isang silid at mabilis na lumapit sa kanya ang isang kama sa kisame kung nasaan ang isang kakaibang nilalang.
Pagkatapos ay pinasok ng nilalang ang kamay nito sa bibig ni James at biglang nagising ang lalaki na nakagapos na sa kama ng Brookhaven Hospital. Paglapit ng psychiatrist kay James ay sinabi niya ritong alam na niya kung nasaan si Mary. Ngunit nasabi ng psychiatrist kay James na ilang buwan nang patay si Mary at kailangan na niyang tuluyang magpagaling. Kinaumagahan ay pinaliwanag ng psychiatrist sa isang nurse na halos isang taon na niyang ginagamot si James ngunit mas lumalala ang sakit niya. Mula nang mamatay si Mary na ang pinakamahalagang tao sa buhay ni James ay nasiraan na siya ng bait. Sinisisi pa ni James ang sarili sa pagkamatay ni Mary mula nang iniwanan niya siya kaya't pinipilit niyang iligtas ang kasintahan sa isip niya. Kalaunan ay sinabi ng psychiatrist kay James na ang lahat ng kaguluhan sa isip niya ay hindi totoo at halos ikasira ito ng buhay niya. Gayunpaman ay magagamot pa rin nila siya kung nanaisin niyang magpagaling sa kanila. Pero hindi nagtagal ay nagsimulang bumalik ng ospital sa madilim na anyo nito at pagbalik ni James kay Maria ay kinumbinsi siya ng babae na magkasama silang umalis ng Silent Hill. Ngunit nagmadaling pumasok si James sa elevator at agad na sinundan siya ni Maria. Kalaunan pagdating ni James sa mas mababang palapag ng ospital ay napunta sila sa malawak na maze na naging isang art gallery na at napuno ng mga pinta ng lalaki ng mukha ni Mary. Pero dahil na-realize ni James na hindi totoo si Maria at isang sagabal sa kanya ay hinayaan niya siyang masaksak sa likod ng Pyramid Head. Pagkatapos ay napansin ni James na siya rin ang nasa likod ng helmet ng Pyramid Head at naalala niya ang pagpinta sa sarili na may suot na helmet na itsurang pyramid. Maya-maya ay nagising si James na nasa harap na ng Lakeview Hotel kung saan sila madalas magpunta ni Mary noon ngunit nasusunog na ito. Pagpasok ni James sa hotel ay nakita niya roon si Laura na pinaalala sa kanya na ang buong pangalan ng kasintahan niya ay Mary Laura Angela Crane. Kaya't silang tatlo ay mga parte ng imahinasyon ni James base sa mga personalidad ni Mary. Sa patuloy na pagpasok naman ni James sa nasusunog na hotel ay tinulungan niya si Angela habang hinihila ng halimaw na anyo ng ama nito. Biglang napunta si James sa isang kakaibang silid kung nasaan ang halimaw na anyo ni Mary ngunit paglapit niya sa nilalang ay bigla itong nasunog at bumalik siya sa hotel kaharap ang wasak na katawan ng babae. Ilang saglit ay nakita ni James si Mary sa daan at hinabol niya siya sa rooftop ngunit labi ng babae sa kama ang naabutan niya roon. Pagkatapos ay naalala ni James na bumalik pala siya sa Silent Hill habang labis na nagdudusa si Mary sa matinding karamdaman ng dahil sa lason na ipinainom sa kanya ng kulto. Paghiga ni James kay Mary sa kama ay nagdugo ang ilong niya at agad na pinunasan niya ito habang labis na naaawa siya sa kalagayan ng kasintahan. Pinakiusapan naman ni Mary si James na tapusin na ang buhay niya at kahit pa napakabigat sa kalooban ay tinakpan ng lalaki ang ilong at bibig niya hanggang sa bawian siya ng buhay. Sa kasalukuyang panahon ay nakita ni James na biglang lumutang ang kama ni Mary at naging isang tila gamu-gamong nilalang ang babae. Pero matapos humingi ni James ng patawad kay Mary ay mabilis na bumalik ang babae sa normal na katawan. Pagkatapos ay sinakay ni James ang labi ni Mary sa kotse niya bago tapusin ang sarili sa pagkalunod sa kalapit na ilog habang hawak ang kamay ng kasintahan. Kalaunan ay biglang nagising si James sa pangyayari kung kailan aksidenteng naikalat niya ang mga damit ni Mary sa kalsada. Kahit naman labis na nagulat ay agad na tinulungan ni James si Mary na maibalik sa luggage ang mga gamit niya pero sinadya ng lalaki na ihulog uli ang mga ito upang maiwan siya ng sasakyan niyang bus. Pero sa pangalawang pagkakataon na yon ay ipinagmaneho ni James si Mary palayo ng Silent Hill. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.